Magandang gabi, Sir Dave. Ako si Jake. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin to habang nagtatrabaho ako sa probinsya ng Japan. Factory worker ako noon, pero dahil sa sobrang stress, pinayagan akong mag-leave ng ilang araw. May kakilala akong kapwa Pinoy na nag-alok na tumira muna ako sa isang lumang bahay nila sa isang rural na lugar. Malayo sa syudad, napapalibutan ng palayan at bundok. Sabi nila, tahimik daw doon. At tama nga sila, sobrang tahimik. Yung tipong ang maririnig mo lang ay hangin na dumadaan sa mga tuyong damo. Walang sasakyan, walang tao. Parang iniwan na ng panahon yung lugar. Sa likod ng bahay, may malawak na bukid. May maliit na daan na gawa sa lupa, papunta sa mas malayong bahagi ng sakahan. Doon ako madalas maglakad tuwing hapon. Hanggang sa unang beses ko siyang nakita. Isang matandang lalaki. Nakatayo siya sa gitna ng bukid. Medyo malayo pero kita pa rin ang malinaw. Nakasuot siya ng parang lumang damit pang bukid sa Japan. Upas na. Nakayuko din siya madalas. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Napansin ko agad, hindi siya gumagalaw. Kahit hangin, hindi niya pinapansin. Parang nakapirmi lang siya doon. "Sumimasen," tawag ko. Wala. Ni hindi siya kumurap o gumalaw man lang. Kinabahan ako ng konti. Pero inisip ko na baka matanda lang talaga at mahina na. O baka hindi niya ako naririnig. Kaya dumiretso na lang ako pabalik ng bahay. Kinabukasan, bumalik ulit ako sa bukid. At doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nandun ulit siya, sa eksaktong parehong pwesto. Parehong tindig. Parang hindi siya umalis doon buong magdamag. Doon na ako medyo kinilabutan. Sinubukan kong iwasan siya habang naglalakad. Pero ramdam ko, sinusundan ako ng tingin niya. Kahit hindi ako direktang tumitingin, alam kong hindi niya ako inaalis sa paningin niya. Habang papalayo ako, parang mas bumibigat yung hangin sa paligid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi siya basta matandang tao lang. Pagdating ko ng bahay, nadatnan ko yung kapitbahay. Isang matandang hapon na babae na minsan ko lang nakita. Tinignan niya ako. Tapos napansin niyang pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Tapos nagtanong siya kung saan ako galing. Tapos ang sabi ko lang, sa bukid, sa likod. Sinabi ko rin na may matandang lalaki doon na palagi kong nakikita. Bigla nag-iba ang itsura niya. Nanlaki ang mata. Tinanong niya ako kung anong itsura. Inilarawan ko sa kanya. Tahimik lang siya nakikinig. Pagkatapos, mahina niyang sinabing wala na raw nakatira sa bahay na yun. Matagal na. Napatingin ako sa direksyon ng bukid at doon ko lang na-realize yung pwesto ng matandang lalaki. Direktang nakaharap sa isang lumang bahay na halos natatakpan na ng damo. Isang bahay na mukhang matagal nang inabandona. At kahit malayo ako, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin sa akin. Hindi ako mapakali matapos sabihin ng matandang babae na wala nang nakatira sa bahay na yon. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit natatakot ka na, gusto mo pa ring malaman ng totoo. Ganon ako. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tahimik ang buong paligid. Wala ring hangin. Bandang 12:00 ng gabi, napabangon ako. May narinig ako. Parang may naglalakad sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nakita yung matandang lalaki. Nakatayo siya sa labas ng bahay. At mas lalo kong naramdaman na may mali. Hindi siya kumikilos ng normal. Yung katawan niya parang hindi natural lang pagkakatayo. Bagyang nakatagilid ang ulo niya. Sobrang tagilid na parang imposible para sa isang normal na tao. At kahit madilim, kita ko na
Nakatingin siya diretso sa bintana ko. Sa akin. Kinabahan ako. Bigla siyang gumalaw. Umakbang. Hindi siya naglalakad tulad ng tao. Parang hinihila niya yung paa niya sa lupa. Dahan-dahan, papalapit. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Hanggang sa tumigil siya. Eksakto sa ilalim ng bintana ko. Hindi ko na siya kita. Pero alam kong nandyan lang siya. Nakatingin, naghihintay. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa may narinig akong boses. Mahina at paos. Tatagalugin ko na lang para mas maintindihan nating lahat. Buksan mo. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi siya kumakatok. Pero ramdam ko, nasa mismong harap siya ng pinto. Buksan mo. At doon ko napansin, hindi lang iisa ang boses na naririnig ko. Parang may kasabay. Parang may ibang nagsasalita sa loob ng boses niya. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko yung bag ko, yung susi, at tumakbo ko palabas ng bahay, sa likod. Hindi ko na tinignan kung nasan siya, basta tumakbo lang ako. Sa gitna ng kadiliman ng bukid, ramdam ko na may sumusunod. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko yung presensya, yung bigat ng hangin, yung pakiramdam na may nakatingin sa likod ko kahit hindi ako lumilingon. Hanggang sa makarating ako sa bahay ng kapitbahay. Halos mabaliw ako sa pagkatok. Binuksan niya ako agad, parang inaasahan niya. Tapos ang sabi niya, pumasok daw ako. Pagpasok ko, agad niyang isinara ang pinto at naglagay ng kung ano-anong papel na may sulat sa harap. Tahimik kami pareho, wala nagsasalita, hanggang sa marinig namin isang katok sa labas. Pareho kaming napatingin sa pinto. Hindi ako makahinga ng maayos sa takot. Tapos bumulong yung matanda at ang sabi niya, wag daw akong sasagot. Maya-maya, tumigil. At pagkatapos nun, wala na. Kinabukasan, umalis ako agad sa lugar na yon. Hindi na ako bumalik. Hindi ko na rin binalikan yung ibang gamit ko. Wala na akong pakialam. Ang importante, nakalayo ako. Bago ako umalis, kinausap ko ulit yung matandang babae. Sinabi niya sa akin, matagal na raw may nakikitang tao sa bukid na yun. Pero hindi daw yun tao. Isa daw yun sa mga naiwan. Mga hindi na nakaalis. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa lugar na yun sa Japan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yung bakasyon ko sa isang probinsya sa Japan. Hindi dahil sa magagandang lugar, kundi dahil sa isang bagay na nakita ko na hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. Nagpunta ako sa isang probinsya, medyo liblib, tahimik at napapalibutan ng bundok. Gusto ko kasing umiwas muna sa ingay ng syudad. Simple lang yung itinerary ko, lakad-lakad, kain at explore ng mga lugar na hindi masyadong dinadayo ng turista. Isang hapon, may napuntahan akong ilog. Malinaw yung tubig, halos kita mo yung ilalim kahit medyo malalim. Tahimik yung paligid, walang tao, walang sasakyan, puro tunog lang ng hangin at agos ng tubig. Parang perpekto siyang lugar para mag-relax. Umupo ako sa gilid, pinanood yung tubig na dumadaloy. Doon ko napansin, parang may gumagalaw sa ilalim. Akala ko isda lang. Pero habang tinitignan ko, napansin kong hindi normal yung galaw. Mabagal, pero parang may
sinusundan na pattern. Bigla akong kinabahan. Lumapit ako ng konti. Pilit sinisilip kung ano yon. Doon ko siya nakita. May muka. Mukha ng tao. Pero hindi siya tao. Kakaiba yung kulay ng balat. Parang kulay gray. Mahaba ang buhok. Basa at nakadikit sa muka. Yung mga mata niya, kulay itim. At yung bibig niya, bagyang nakabukas. Pero hindi ko makita kung may ngipin ba. Tapos yung katawan niya naman, hindi ko makita ng buo. Pero halata na hindi normal. Parang pinagsamang tao at isda. May kakaibang hugis yung balikat at leeg at parang may kaliskis na kumikintab sa ilalim ng tubig. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. At doon, dahan-dahan siyang umangat. Pag-akyat sa ibabaw, doon ko mas nakita yung itsura niya. Mas nakakatakot. Bigla siyang ngumiti. Doon ko naramdaman at nakita ko. Nakatingin siya diretso sa akin. Alam niyang nandun ako. Sa sobrang takot ko, napaatras ako bigla. Nadulas pa ako sa bato at muntik mahulog sa tubig. At doon, bigla siyang kumilos. Mabilis, sobrang bilis. Tumalon siya paalis ng tubig. Sandali ko lang siyang nakita ng buo. Mahaba ang katawan, may parang buntot na makintab. At yung mga braso niya, payat pero mahaba. Parang kayang abutin ako kahit nasa gilid ako. Napasigaw ako, pero bago pa siya makalapit, bigla siyang tumalon pabalik sa ilog. Tapos parang bula na nawala. Pero hindi ako nagkamali. Nakita ko yun. Agad akong tumayo at tumakbo palayo. Hindi ko na nilingon pa yung ilog kahit isang beses. Pagbalik ko sa tinutuluyan ko, hindi na ako mapakali. Buong gabi, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Parang may basa akong naaamoy kahit nasa loob ako ng kwarto. Kinabukasan, umalis ako agad sa lugar na yon. Hindi ko na sinubukang bumalik. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ano yung nakita ko? Sirena ba? Shokoy? O may ibang nilalang talaga sa mga ilog na hindi dapat ginagambala? Makalipas naman ang ilang araw at linggo, nakalimutan ko na din yon. Pasensya na po kung medyo maiksi ang kwento ko, pero sana magustuhan nyo. Hanggang dito na lang. Salamat. Hindi ko akalaing sa sobrang mura ng renta, doon pa pala ako mapapahamak. Ako pala si Carol. Nasa Japan ako noon. Working student. Hirap na ako sa bayarin, tuition, pagkain, at pamasahe. Kaya nung may nag-offer sa akin ng isang lumang bahay na halos kalahati lang ang presyo ng karaniwang renta, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi nila, bakanting bahay, matagal nang wala nakatira. Pero ayos na sa akin yun. Sanay naman ako sa lumang bahay. Basta may matulugan lang. Pagdating ko doon, napansin ko agad yung katahimikan. Hindi yung normal na tahimik. Yung parang walang kahit anong gumagalaw. Kahit hangin, parang ayaw pumasok sa paligid. Lumang kahoy yung bahay. May ikalawang palapag. Medyo maalikabok, pero malinis naman kung lilinisin mo lang. May maliit na banyo sa likod at isang kusina na mukhang matagal nang hindi nagagamit. Perfect, sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko na inisip kung bakit mura. Unang gabi ko, okay naman. Pagod ako galing trabaho, kaya agad ako nakatulog. Pero bandang madaling araw, doon nagsimula. Nagising ako sa tunog ng kahoy. Parang may naglalakad sa itaas. Napadilat ako. Ano yun? Siguro daga lang. Sabi ko na lang.
Pero hindi. Mabigat yung tunog. Hindi parang maliit na hayop. Parang paa ng tao. Dahan-dahan, paikot-ikot. Sinilip ko yung kisame. Tahimik na ulit. Wala na akong naririnig. Inumbinsi ko na lang yung sarili ko na pagod lang ako o baka guni-guni. Kinabukasan, chinek ko yung second floor. Wala naman ako nakita. Walang bakas, walang tao. Pero may kakaiba akong napansin. Yung sahig doon, may parte na parang basa. Parang may natapong tubig. Pero wala naman akong iniwan doon. Hindi ko na lang pinansin. Kailangan ko ng matitirhan. Hindi ako pwedeng maarte. Ilang araw ang lumipas. Pare-pareho. Sa umaga normal. Sa gabi, hindi. Laging may naglalakad sa taas. Minsan mabagal. Minsan mabilis. Minsan pa nga parang tumatakbo. At ang pinakang nakakatakot, kapag tumigil ito, eksakto sa ibabaw ng kwarto ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung flashlight ko at umakyat ako. Tahimik doon, walang tao. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa. Parang may nakatingin sa akin kahit wala akong makita. Bigla akong kinilabutan. Bumaba ako agad. Akala ko, yun na yung pinaka nakakatakot. Hindi pa pala. Isang gabi, galing ako sa trabaho. Sobrang pagod. Pagpasok ko sa bahay, diretso ako sa banyo para maligo. Habang naglalakad ako papunta doon, napahinto ako. May nakita kong bakas sa sahig. Basang yapak. Galing sa loob ng banyo. Papunta sa sala. Isa-isa. Malinaw. At ang mas nakakakilabot, hindi ko yun paa. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lang yung yapak. Basang-basa pa. Ibig sabihin, kalalabas lang. Pero ako pa lang ang bagong dating sa bahay. Nakatayo lang ako sa pintuan ng banyo. Hindi ko kayang gumalaw. Yung mga basang yapak, malinaw na malinaw. Isa-isa, papunta sa sala. Parang may bagong ligo lang na lumabas. Pero walang tao. Walang kahit sino. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ko na tinuloy yung pagligo. Kinuha ko yung tuwalya at pinunasan ko yung kamay ko na nanginginig na. Pagod lang to. Pagod lang to. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero sa totoo lang, hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Pinatay ko lahat ng ilaw pero nakabukas yung maliit kong lamp sa tabi ng higaan. Nakikinig lang ako. Sobrang tahimik hanggang sa nagsimula na naman. Sa taas, mabigat, parang hindi na nagtatago. Pero iba na ngayon. Hindi na siya paikot-ikot. Diretso, papunta sa hagdan. Sa bawat hakbang, pababa, dahan-dahan. Sinusukat ang bawat baitang. Hindi ko na kayang gumalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Huminto, eksakto sa ibaba ng hagdan, sa may sala. Malapit sa kwarto ko. Tapos tumahimik ulit. Pero ramdam ko, may nakatayo sa labas. Tinignan ko yung pintuan ng kwarto ko. Hindi ko alam kung bubuksan ba niya o hinihintay lang ako. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa may kumatok. Isang beses lang. Mahina pero sapat para maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ako sumagot. Pinikit ko yung mata ko. Umaasang mawawala na lang. Pero mali. Unti-unting umikot yung doorknob. Dahan-dahan. Parang sinisiguradong maririnig ko. Doon na ako napasigaw. Hindi ko na kinaya.
Napatalon ako mula sa kama. Kinuha ko yung bag ko kahit hindi ko na alam kung ano ang laman at tumakbo ko palabas ng kwarto. Hindi ko na nilingon yung pinto. Hindi ko na tinignan kung sino ang nasa likod nito. Paglabas ko ng bahay, diretso ako sa kalsada. Wala akong sapatos. Kahit jacket, wala ako. Kahit sobrang lamig sa labas. Hingal na hingal ako. Hindi ako tumigil. Hanggang makarating ako sa pinakang malapit na convenience store. Doon ako umupo. Doon ko lang naramdaman na nanginginig na pala ang buong katawan ko. Kinabukasan, bumalik ako para kunin lang lahat ng gamit ko. May kasama na akong kaibigan. Hindi ko na kayang bumalik mag-isa. Pagpasok namin ng bahay, normal na ulit. Walang kahit anong kakaiba. Parang wala nangyari. Pero habang kinukuha ko yung gamit ko sa kwarto, napatingin ako sa pinto. Doon sa loob, sa kahoy, may bakas. Parang may kumamot. Mula sa labas papasok. At sa gitna ng pinto, may bahagyang basa. Parang kamay. Pagkatapos ko mag-impake, umalis na agad kami. Hindi ko na binalikan yung bahay. Hindi ko na rin sinubukang alamin kung ano yung nandun. Hindi ko na rin sasabihin kung saan eksaktong lugar sa Japan. Pero probinsya yun. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Tawagin niyo na lang akong Eric. At hindi ako proud sa bala ko nung gabing yon. Ilang buwan na akong walang trabaho, baon sa utang, at halos wala nang makain. Doon ko narinig ang usapan tungkol sa lumang warehouse ng Japan Surplus. Matagal nang sarado. Bihira raw bantayan at puno ng gamit na pwede pang ibenta. Wala namang tao ron. Matagal nang abandonado, sabi ng kakilala ko. Bandang 11:00 ng hating gabi ako dumating. Nakatayo ang warehouse sa dulo ng industrial area. Malaki at kalawangin. Halos nilamon na ng dilim. Walang ilaw sa paligid. Tanging buwan lang ang nagbibigay ng konting liwanag sa bakal na pinto at sirang bintana. Habang papalapit ako, tahimik masyado ang lugar. Para akong pumasok sa isang espasyong hindi na ginagamit o hindi na dapat ginagalaw. May maliit na siwang sa gilid ng pinto. Doon ako pumasok. Pagpasok ko pa lang, bumungad agad ang amoy. Halo ng lumang kahoy, grasa at alikabok na ilang taon nang hindi ginagalaw. Nakahilera ang mga kahon. May mga sirang appliances, cabinet, upuan at kung ano-ano pang Japan surplus na hindi na naibenta. Naglakad ako papasok, maingat at tahimik. Tanging yabag ko lang ang naririnig ko. O yun yung akala ko. May kumalabog. Napahinto ako. Parang may nahulog na kahon sa kabilang dulo ng warehouse. Tinapatan ko ng ilaw. Wala akong nakita. Pero may napansin akong kakaiba. May mga bakas ng paa sa alikabok. Hindi akin. Mas maliit. Papunta sa direksyong kinaroroonan ko. Kinabahan ako. Pusa lang yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero habang naglalakad ako, parang may kasabay na hakbang. 1 segundo ang pagitan. Laging nasa likod ko. Huminto ako. Huminto rin ang tunog. Paglingon ko, wala naman. Sa gitna ng warehouse, may isang lumang mesa at upuan. Nakapwesto silang parang may gumagamit pa. Sa ibabaw ng mesa, may lumang logbook na nakabukas. Pero hindi ko mabasa ang laman. Parang nabura ang tinta. O parang ayaw magpabasa. Biglang kumurap ang ilaw ng flashlight ko. Sa isang iglap, may nakita akong mga anino sa gilid ng paningin ko. Marami. Hindi malinaw ang hugis. Pero alam kong hindi lang isa. Pagharap ko, nawawala sila. Pero pakiramdam ko, nasa paligid pa rin sila. May narinig akong mahinang ubo. Hindi galing sa akin. Matanda ang tunog.
Parang galing sa dibdib na matagal ng pagod. "May tao ba dyan?" sabi ko. Walang sumagot. Sa halip, unti-unting bumukas ang isang pinto sa dulo ng warehouse. Yung papunta raw sa opisina ng may-ari. Dahan-dahan, parang may humihila mula sa loob. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding bagay sa buong buhay ko. Parang may nakatingin sa akin. Umatras ako ng isang hakbang, tapos isa pa, at doon ko narinig ang bulong. Mahina, paos, parang galit. Hindi ko na hinintay pang makita kung ano ang nasa loob ng opisina. Tumakbo ako palabas, halos madapa sa mga kahon. Hindi ko na binalikan ang flashlight nang mahulog ko ito sa sahig. Paglabas ko, saka lang bumalik ang mga tunog ng paligid. Yung hangin, yung aso sa malayo, pati na rin yung mga sasakyan. Pero kahit nasa labas na ako, ramdam ko pa rin ang tingin. Akala ko tapos na lahat ng gabing yun. Akala ko sapat na ang pagtakbo palabas para makalaya. Pero mali ako. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik ang amoy ng warehouse. Yung alikabok, yung lumang kahoy, at parang matagal nang nakasarang lugar. At sa bawat katahimikan, naririnig ko ulit yung ubo. Mabagal, pang matanda, parang nasa tabi ko lang. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako bigla. May tunog sa labas ng bahay, parang mabagal na hakbang, papalapit sa pinto. Kinusot ko ang mata ko. Tahimik ang kalsada. Pero bago ako muling huminga, may napansin ako. May alikabok sa sahig ng sala, at sa gitna nito, may bakas ng paa. Parehong nakita ko sa warehouse. Kinabukasan, bumalik sa isip ko ang isang bagay na nakita ko doon. Ang logbook sa mesa. Kaya kahit ayaw na ng katawan ko, bumalik ako sa lugar. Sa araw naman, umaasang baka iba na ang itsura. Pero paglapit ko pa lang, ramdam ko na agad. Tahimik pa rin ang paligid. Walang tao. At nang pumasok ako, nakaayos pa rin ang mga kahon. Nasa gitna pa rin ang mesa. At ang logbook, bukas pa rin sa parehong pahina. Ngayon ko lang nabasa ang nakasulat. Pangalan, petsa, mga tala ng shipment. At paulit-ulit na isang pangalan ang lumilitaw sa bawat pahina. Hajime Sato. Habang binabasa ko ang huling entry, bumigat ang hangin. Biglang lumamig. At sa likod ko, may umubo. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam kong may tao. O hindi tao. Sa likod ko. "Bakit ka bumalik?" Paos ang boses. Dahan-dahan akong humarap. Nakatayo sa pintuan ng opisina ang isang matandang lalaki. Suot ang kupas na damit, pang trabaho. Nakayuko ang likod. At ang mga mata niya, malalim, puno ng lungkot. "Sa akin to, pinaghirapan ko." Napaatras ako. "Kayo po ba ang may-ari?" Tumango siya. "Dito ako namatay." At doon nagsimulang gumalaw ang paligid. Ang mga anino na nakita ko dati, nagkaroon ng hugis. Mga lalaking may bitbit na kahon, mga babaeng tila empleyado. Lahat sila nakatingin sa akin. "Alam kong hindi ka magnanakaw, pero mali ang pinapasok mo," sabi ng matanda. Biglang bumukas at nagsara ang mga pinto ng warehouse. Umalingaw-ngaw ang tunog. Ang mga kahon ay gumalaw. Parang may dumadaan sa pagitan nila. Parang bumalik sa dati ang lugar. Buhay, abala at puno ng tao. Napahawak ako sa dibdib ko. "Aalis na po ako, pangako." Tinignan niya ako ng matagal. Tapos dahan-dahan siyang tumabi sa pintuan. "Umalis ka. At huwag ka nang babalik." Tumakbo ko palabas. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako huminto.
Ilang linggo ang lumipas, may nabalitaan ako. Opisyal nang ipinasara ang warehouse. Ayon sa balita, namatay raw ang dating may-ari sa loob. Inatake sa puso mag-isa habang nagbabantay sa mga gamit niya. Walang nakapansin, walang tumulong. Kaya simula nun, wala nang nagtangkang pumasok, wala nang nagnakaw, wala nang lumapit. At ako, hindi na ako muling nagbalak pumasok sa kahit anong abandonadong lugar. Dahil may mga lugar na kahit iniwan na ng tao, hindi pa rin umaalis ang nagbabantay.